tayo ng dalawang unit ngayon. ENC 645 at saka ENC MK18 DE. Ito yung 645. DDM4. So napansin ko kasi guys, sobrang dami nung 645 namin na FDE. Parang hindi nababawasan. Ang paboritong kunin is color black at saka yung gray. Yan, pakita natin para mabigani naman kayo sa unit. Okay, so lapit mo konti. Oh, saan to galing? Okay, takip siya ng stock. Okay, so si 645 guys, ayan. Dalawang klase, dash 1 and dash 2. Pakita mo yung ano ba yan, dash 1? Okay, so ito yung dash 2, tama. Ayan, so pogi. Actually, yung DE is maganda talaga, maganda. Hindi ko lang alam ko, siguro kasi magkakaiba tayo ng taste. Pero maganda yung DE guys. Ayan. So, ang kaibahan nila is yung stock. Ito naka SBA na stock. Hindi ko sure kung anong tawag dun sa stock na yun eh. Pero ito, polymer to. Polymer built. Ayun, metal. And then, mas mababa to ng price. Around 1K yata o 800. Medyo mas mababa siya ng onte. Okay, so full metal yung front assembly. Full metal din yung body niya. Pakita ko sa inyo yung markings. Hindi tayo makapag-video ng mga nakaraan kasi inatake kami dito sa store ng sakit. Di ko alam kung anong nangyari sa amin. Pero grabe, halos mag-iisang linggo na kami hindi okay. So medyo okay na ako ngayon. And si Rodel medyo okay na rin. Kaya balik video tayo. So ito guys, ayan, Daniel Defense na markings. And then yung mga small parts niya like bolt catch or bolt release, selector, trigger, charging handle, dash cover, and magazine release is metal. Dun sa unahan, ito may marking siya dun sa kabila. Ayan, Daniel Defense markings. MFR, XS. And then may kasama na rin pala siyang front and rear sights. Adjustable yung rear sights. Ito na adjust lang yung pinaka sights niya. And then naka DD grip. Perfect for CQB gaming. Main upgrade kami nito 645-2. Siguro tomorrow natin i-video kasi kulang pa ng spring. Nasaan ba? Test natin. Sige, test na rin namin guys para makita nyo. Kahit na kulang pa siya ng suppressor. Okay, so yan. Yung Daniel Defense na grip. And then ito yung SBA stock niya. Ito yung parang brace. Stabilizer. And then yung tube niya, dito tayo mag-rely for battery compartment. So adjustable to. Ayan. So medyo masikip lang. Na-adjust to. So gaganon pa to. Medyo nakaharang lang kasi yung wirings. Perfect for CQB gaming. And then naka na siya, rotary type chamber. And then naka-amplifier yung niya sa front assembly niya. Reinforced na rin internal parts. So FPS out of the box sa mga ganito kaikli. Kung i-check naman natin mamaya, nasa 380, 390 out of the box. So 645. And then punta tayo dito sa sa 603 MK18. Ito paborito to ng lahat. Hindi ko lang alam bakit di nila paborito yung two-tone. Pero may mga time na ito agad yung unang nauubos. Hindi ko alam pa iba-iba eh. Pero ito, front assembly niya is around 9 inches or 9.5. 9.5 tama, di ba? So mga ganun, mga 10. Okay, so yan, may markings na rin yung front assembly niya. And then ito yung flash hider niya. Flash hider niya guys, may talaga, may
May parang tama din sa ano Normal yan. Okay, kasi usually yan yung naging issue pag uwi. Boss Mab, yung yung flash hider may damage. Ano talaga yan guys, normal talaga. So, sights, may kasama na rin siyang front and rear sights KAC. Same dun sa DDM4 natin. And then, sa markings niya is Colt markings. Ayan. Internal parts, the same. Magkaiba lang sila ng physical appearance, magkaiba din ng inner barrel length. And then, ito, may butterfly swivel na crane stock version 1 with adjustment na yung sa tube niya. 5 positions. And then, sa grip niya, naka-polymer KAC grips. And then, yung mga small parts niya is metal na rin. Kasama nito guys, pagka pinurchase siya, is LiPo battery at saka charger. Pareha sila. And then, ito, magazine nito, ang kasama is 120 rounds na mid-cap magazine. Dito naman, 300 rounds na metal magazine. And then guys, sa internal parts sila, ayun, ulitin ko lang ulit na parehas sila ng internal parts. Reinforced na, metal piston, ayan, metal, yung cylinder hindi, no? Cylinder is, plastic, pero okay lang naman yun. So, FPS nito, out of the box, sabihin natin mga nasa 420, or test na rin natin, 400 to 420. Okay, so, sige, test natin. And by the way pala guys, yung gearbox sila is quick release, pero yung system hindi. Okay, so hindi nyo siya ma-access dito sa likuran. Sige, test na natin to. Para makita nyo kung ilang FPS out of the box. Ayan, 429. Auto. Ilang ROF? So, RPS niya or ROF niya is around 16.6. So, mga 17, ganun. Trigger response, maganda naman. Ayan, kita nyo naman. Hindi naman siya late, hindi rin naman siya mabilis. So, tama lang, yung tama lang. Ayan. ENC 603 guys. Ito pala sa ENC guys, nagbabago-bago yung presyo ni ENC depende dun sa batch. Minsan kasi may mga batch si ENC na medyo mababa yung presyo. Minsan naman may mga matataas. Siguro dahil sa palitan yun. Pero ito, ang price nito nasa 12.9 kung hindi ako nagkakamali. Check nyo na lang din sa new arrivals natin ng June. So wala pa yata ako nilalagay na na new arrivals for July. Kasi wala pa naman tayo dumadating ulit na stock. Bukod dun sa dumating nung June 26. Okay? So ito guys, ENC 603 MK18. Check nyo na lang sa Google Drive natin. And then ito yung 645 DDM4. Hindi nagbasa. So, 381. Tama din yung, yung hula ko kanina. So, guys, ayan yung DDM4. Medyo, siya, malakas siya, yung malakas yung tunog niya. And, ito, auto natin. Ayan, 15 naman to. Yung RPS niya is 15. So sa trigger response, the same naman sila. Hindi sobrang lalim, hindi rin sobrang bilis. So tamang-tama lang. Okay? So guys, 645 FDE.